closer to the basket. And Brownlee drops his defender. Magic Brownlee is back. Wala pa ring nagbabago sa laro ni Justin Brownlee mga kapatrol. At pinatunayan niya once again na kung kailangan ng puntos ng Gilas ay siya ang kasagutan. Stands. Brownlee taking a three, hitting it. The first three-pointer for Justin. Pero iba rin ang pinakita ni Kai Soto. Let's see how the Philippines will be able to give up those numbers. First touch, first possession, Philippines goes inside. Kahit na ang dami niyang mintes sa free throws at mga open shots na hindi niya na-deliver, yet Kai's stat sheet is very impressive. Umiscore si Kai ng 9 points na sinamahan pa ng another 9 rebounds. Almost double-double ang ating idol sa isang effortless game. Perez, good deflection. The lob pass. Soto finds a way to get it in. Ginising ni Kai ang mga nakakatulog na mga Pinoy basketball fans that slowly eroded as of late dahil nagiging empty seats na palagi ang mga PBA games ang Premier Basketball League in the Philippines. Pero sa game ng Gilas versus Taiwan ay punong-puno ang arena and everybody is shouting, "Basketball is back!" Sino ang nagsasabing nawawala na ang kinang ng basketball? Justin Brownlee had double-double, 12 points and 15 assists in the friendly that was open to the public and was attended by a good-sized crowd. Hindi pa nga pumutok ng maigi si Justin Brownlee at papetex-petex lang, yet nangingibabaw pa rin ang kanyang talent at ang kanyang pagiging all-around player. Pati sa depensa ay napaka-importante ni Justin Brownlee and expect him to lead the team sa Latvia to get that elusive Olympic dream. Samantala si Dwight Ramos naman ang hinirang na best player of the game with his impressive 4 of 5 shooting from the arc. Umiscore ng 19 points si Dwight Ramos at meron pang 3 rebounds and 4 steals. And Junmar Fajardo added 8 points and 4 steals as the two centers had to deal with Taiwan Mustangs 7'6" center na si Samuel Diguara. Pero gaano man ka-impressive sa laro ng Gilas ay merong bad news. Pumutok na naman ang isang kontrobersiya para sa mga basketball fans na walang magawa. Sinabi kasi ni Coach Tim Cone na ayaw na niyang magdagdag pa ng players in place of Scottie Thompson, and this means goodbye Renz Abando na sa Gilas at least sa Olympic qualifying tournament. We are going 11 strong, sabi ni Coach Tim Cone sa interview pagkatapos ng panalo ng Gilas over Taiwan Mustangs in a tune-up at the Field Sports Arena. Cone said he doesn't see the need to add another player para sa Olympic qualifying tournament since he doesn't plan on playing 12 players in a game anyway. And he did not set well sa mga fans ni Renz Abando at inatake nila ang Gilas coach. Pero para sa atin ay nagsasabi lang itong si Coach Tim Cone ng totoo. For sure marami pa ang mga magagaling na players outside sa choice ni Coach Tim Cone. Pero one thing for sure, no one can question Coach Tim. Siya lang naman ang Asian Games gold medalist, winningest coach ng Philippine basketball, at higit sa lahat, merong tested system na alam niya kung papaano patatakbuhin. I don't feel we are short-handed at all. I'm not a guy who plays 11, 12 guys anyway. You know me. I don't play that many guys. I'm nearly 8 or 9 man rotation. Yan ang sabi ni Coach Tim Cone. The reason you have 12 guys isn't necessarily for the game. You have 12 guys in practice or in case somebody goes down. I don't feel short-handed at all. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. At balitang NBA naman, sina LeBron James at Anthony Davis sira na ang ugnayan kay Coach Darvin Ham. Lumilitaw na may mga issues sina LeBron James at Anthony Davis sa mga desisyon ni dating Lakers head coach Darvin Ham. Sa karamihan ng 2023-24 season, tila hindi gaanong masaya sina LeBron James at Anthony Davis kay dating Los Angeles Lakers head coach Darvin Ham. At may ilang pagkakataon kung saan labis na ipinakita ng dalawang superstars ang kanilang pagka-frustrate sa kanya in public. At kamakailan lang ay kumalat ang isang video na nagpapakita
kung gaano kasira ang kanilang ugnayan. Sa lahat ng mga pangyayari, ang pinakamahalaga para sa akin ay ang mga komento ni Anthony Davis matapos ang Game 2 laban sa Denver Nuggets sa unang round ng playoffs. Ang Los Angeles Lakers ay biglang natalo matapos na sayang ang 20 points na lamang laban ng Denver Nuggets at naging 2-0 ang standing laban sa kanila. At tinanong ang 31 years old kung paano nila mabibigyang buhay ang serye. At sa kanyang sagot, binatikos ni Anthony Davis si Darvin Ham sa pagsasabing may mga sandali sa mga laro na hindi alam ng team kung ano ang gagawin nila sa magkabilang dulo ng court. Malinaw na responsibilidad ito ng coaching staff na siguraduhing handa ang mga players sa iba't ibang sitwasyon sa court, kaya't hindi maganda ang ganitong pahayag para sa kanila. Nung sinabi ito ni Anthony Davis, ramdam na may tensyon sa likod ng eksena. Bukod dito, may mga ulat din na nagsasabing hindi raw masaya si LeBron James kay Darvin Ham sa gitna ng mga pagsubok ng Los Angeles Lakers sa gitna ng season. Hindi siya nagpalabas ng pahayag sa publiko tulad ng ginawa ni Anthony Davis, pero halata ang kanyang damdamin patungkol sa kanyang head coach. Kapag parehong hindi fan ang dalawang superstar sa iyo, malinaw na may problema. Si Darvin Ham ay sinibak noong May 3, 2024, ilang araw matapos na ma-eliminate ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers sa 5 laro. The Lakers reportedly fired Darvin Ham because of concerns surrounding Anthony Davis. Maraming dahilan kung bakit nagpasya ang Los Angeles Lakers na magpatuloy nang wala si Darvin Ham. Pero isa sa mga malaking rason ay ang sinasabing problemadong ugnayan niya sa kanyang pangunahing big man na si Anthony Davis. Lumabas na ang hindi pagkasiya ni Davis kay Darvin Ham ay importante sa pagkatanggal sa kanya sa pwesto. When they choose to fire Darvin Ham, I was told that one of the many considerations was that it was pretty evident that AD was not on board anymore with Darvin, and you know, like everybody else, that AD has a history of having asked for trades in the past. That's how he got to the Lakers from New Orleans. The last thing they wanted was for AD to be frustrated with the situation. Yan ang sabi ng NBA insider na si Sam Amick. At sa palagay ko, valid na alalahanin iyon. Dahil ang 39 years old na si LeBron James, malapit nang matapos ang kanyang karera at ayaw ng Los Angeles Lakers na mawala sa kanila si Anthony Davis, at kung nagawa ng mahusay ni Darvin Ham ang pagko-coach ng kupunan, maaring mahirap para sa Los Angeles Lakers na tanggalin siya. Pero hindi ganon ang sitwasyon.